for a prayer bilang atin pong pagrespeto sa presensya po ng ating Panginoon. Let us pray. Dakila at napakabuting Diyos, kami po ay nagpapasalamat ng marami sa iyo sa araw pong ito. Salamat sa kadakilaan ng iyong pag-ibig at sa kasaganaan ng iyong biyaya ay iyo pong pinahintulutan na aming maranasan ang iyong pag-iingat. Aming maramdaman ang kalinga mo at higit sa lahat, lagi naming nakikita ang pagliligtas mo. Panginoon, sa umaga pong ito ang aming dalangin, you open our mind, you enlighten our eyes, O God, na ang mga prinsipyo ng iyong salita ay amin pong maintindihan. At pahintulutan niyo po na sa pamamagitan ng iyong mga salita, magkaroon kami ng kaunawaan na magbubukas ng amin pong puso at ng aming kamalayan patungo sa iyo. Makita namin ang kalagahan ng mga bagay na mga gawain na merong kinalaman sa pagpaparangal sa iyo. At ang lahat po dito ngayon ng aking dalangin, huwag mo silang pahintulutan na hindi aalis sa lugar na ito, na hindi dala ang mga biyaya at pagpapala na bunga ng pakikinig at pagsasagawa ng iyong mga salita. Lahat ng karangal papuri sa iyo namin ibinibigay sa pangalan ni Jesus. And all God's people says, Amen and Amen. Last Sunday po ay atin pong pinag-aralan ang Psalms chapter 121. Ang talata po ay verse 1 hanggang 8. At ito po ay nagpapakita, ang awit 121, ito po ay tumutukoy sa paglalakbay ng bayang Israel papunta po sa Jerusalem upang sila po ay sumamba sa Panginoon. Yun po ay tinatawag na Song of Trust. Dahil sa kanila pong paglalakbay para pumunta sa presensya ng ating Panginoon, marami silang mga pangamba na pinagdadaanan. Kaya ang tawag dito is a song or psalms of journey. Ngayon man po, dadalhin ko po kayo sa awit 122, simula po sa verse 1 hanggang 9. Samahan niyo po ako sa pagbasa. It is talk about gathering God's people. Ito po ang sabi, ako ay nagalak nang sabihin nila, pumunta na tayo sa bahay ni Yahweh. Sama-sama kami matapos sapitin ang pintuan ng lungsod nitong Jerusalem. Itong Jerusalem ay napakaganda, matatag at maayos na lungsod. Dito umaahon ang lahat ng angkan, lipin ni Israel upang manambahan. Ang hangad si Yahweh ay pasalamatan, pagkat ito'y utos na dapat gampanan. Doon din naroon ang mga hukuman at trono ng haring hahatol sa tanan. Ang kapayapaan nitong Jerusalem, sikaping kay Yahweh, ito'y idalangin. Ang nagmamahal sa iyo ay pagpapalain. Pumayapa nawa ang banal na bayan, ang palasyo mo ay maging tiwasay. Alang-alang sa kasama at pamilya ko, sa iyo, Jerusalem, ang sabi ko ay ito, ang kapayapa ay laging sumasa iyo. Dahilan sa bahay ni ito ni Yahweh, ating Diyos ang aking dalangin, umunlad kang lubos. Ang Diyos ay maparangalan sa pagbasa po ng kanya pong salita. Mga kapatid, Psalms 122, it talks about, it is a journey, it is a psalm, na ang tawag po dito ay Psalm of arrival or psalm of worship. Ito po ang ipinapakita po
ng Panginoon sa atin. Kaya po, it is talks about gathering God's people. Ito ay tumutukoy sa pagtitipon ng bayan po ng Diyos. Kung inyo pong titingnan, ang verse 1, ako ay nagalak nang sabihin nila, pumunta na tayo sa bahay ni Yahweh. At in verse 9 po, ang sabi, dahilan sa bahay ni Yahweh, ating Diyos ang aking dalangin, umunlad kang lubos. Mga kapatid, kaya ang tawag dito, this is a song of worship. A song of in the worship in the temple of God. Bakit po? Ang verse 1, nagsimula sa bahay ni Yahweh at nagtapos uli sa bahay ni Yahweh. Kaya ito po yung awit ng mga kapatiran kapag sila po ay nagtitipon sa bahay ni Yahweh. Kaya ngayong umaga ay nais ko pong mag-share sa inyo sa isang temang the high priority of going to church. Meron sana akong mahalagang itanong sa inyo, pero wag niyong sasagutin in public, sa inyo na lang. Kasi pag sinabi niyo po in public, hindi kayo magsasabi ng totoo. No, kapag meron pong nagyaya sa inyo, let's come, let's go to church, magsimba tayo. Are you happy? Are you motivated? Or are you feel boring? At ngayon po, nais ko pong i-share sa inyo the high priority of going to church. Bakit po? Tingnan niyo po ang talatang 1. Ako ay nagalak nang sabihin nila, pumunta na tayo sa bahay ni Yahweh. Mga kapatid, ito yung bagay na gustong ipakita ng Panginoon sa atin. Na sabi niya, tayo ay magalak. Ako ay nagalak. Sabi niya, nang ako ay pumunta sa bahay ng atin pong Panginoon. Kaya itong Psalms 122, it is a song going about the church. Every week. At alam niyo ba si David? Wala siya rito. Nasa ibang lugar siya. Inimbitahan lang siya. Siguro chinat siya. David, halika na, pumunta na tayo sa Jerusalem para sumamba sa bahay ng Diyos. Alam niyo po, si David, siya ay nakaranas ng galak. Siya ay nakaranas ng katuwaan. Alam niyo po mga kapatid, marami sa mga tao ngayon, marami tayong mga dahilan ng hindi natin pagdalo sa church. Pero merong isang bagay na hindi pwedeng isang tabi kung bakit kailangan nating pumunta. Walang iba kundi si God. Kaya po, ang awit 122, ito'y awit ng isang tao na nag-decide na pumunta sa church at sumamba sa Panginoon. Ako ay nagalak na pumunta sa bahay ni Yahweh para sumamba. It is a song of a person who are decided to go to church to worship and serve the Lord. Kaya mga kapatid, alam niyo po yung ating linggo-linggo na pagtitipon sa atin pong worship hall dito? Dapat ito yung ating mataas na priority. Kung inyo pong uulitin uli ang sabi ng verse 1, ako ay nagalak. Yung salita pong rejoice, natuwa, nagalak, masaya, ang ibig sabihin dyan, it must be your priority. Kapag ipinagawa sa iyo isang bagay na hindi mo prioridad, hindi ka matutuwa. At ito yung nais ipakita ng Panginoon sa atin. Ang ating pagdalusana, ito ang merong mataas na puntos sa atin linggo-linggo. Dahil ang awit 122,
ay nagtuturo sa atin na hindi lamang simple na isang gawain ang pagdalo sa church. It is not just a simple duty, but it is also a delight. Hindi lamang isang simpleng gawain na pupunta ka sa church, kundi ang pagdalo sa simbahan, ito po ay isang kasiyahan. At ito ang ipinapakita sa atin ng atin pong teksto. Kaya alam niyo po mga kapatid, bilang mga manampalataya, bilang mga Kristiyano, isang bagay po ang atin po makita. We are in a journey. Lahat po tayo rito ay nasa paglalakbay. Kanina po narinig ko yung testimony. Testimony ng anak, testimony ng tatay, testimony ni Mark, testimony ni Brother Ramil. Mga kapatid, lahat po ng iyon ay bahagi ng ating paglalakbay. At sa atin pong paglalakbay, laging tatlo bagay ang ating makikita. You need to have a song of trust. Dapat sa paglalakbay mo, may awit ka ng pagtitiwala kasi ang iyong dadaanan, hindi mo kabisado. At ang pangalawa po, there should always be a song of praise. Dahil sa gitna ng mabigat na pinagdaan mo sa buhay, God has always a provisions had been given to you. May nakalaan lagi ang Panginoon dyan. Kaya wag lang yung song of trust lang, then song of praise. At alam niyo po, at ang panghuli na pinapakita ng teksto natin po, ng Psalms 122, it is a song of security. Awit ng atin pong katiyakan. Awit ng atin pong katatagan. Dahil ito ang bagay na ipinapakita ng Panginoon sa atin. Why? Because we are in a journey. At alam niyo po ang pagtitipon ng mga manampalataya para sumamba, ito yung pinaka-importanting bahagi ng atin pong paglalakbay. From Monday to Saturday, nagdakala tayo kung saan-saan ang ating mga trabaho. Tama po? May sa bahay, may sa palengke, may sa opisina, may nagmimekaniko, may nagdi-deliver, may nagtuturo, may natutulog, may nagpapayat. We are all in a journey. At alam niyo po, yung Sunday worship of our celebrations na tayo po ay nagtitipon-tipon sa bahay ng atin pong Panginoon, ito ang pinakamahalagang bahagi ng ating paglalakbay kasama ang Diyos. Why? Because we need each other for the journey. Alam niyo po, kahapon may nakausap ako Sabi niya sa akin ng ganun, alam mo pastor, matagal na akong hindi nag-church. Mga ilang taon na. Isip siya, siguro mga 10 o 15 years na. So what happened to your life? Ano ang nangyari sa iyong buhay pananampalataya? Alam niyo po ang sabi niya? Hindi ko na maintindihan kung anong uri ng buhay meron na ako. Alam niyo kung bakit po mga kapatid? Walang organisasyon na perpekto, even the church. Ang simbahan, the church, is God-ordained. Ang Diyos ang nagtalaga ng church. Pero yung mga taong kanyang itinipon sa loob ng church, lahat yan mga kapatid, may mga kamalian. Lahat yan may mga pagkukulang. Lahat yan mga faulty. Kaya hindi maiwasan ang mga indifferences. Pero hindi yan ang reason in backing out from the church. Why? Kasi ito yung plano ng Panginoon sa atin. We need each other for the journey. Alam niyo po, marami nagsabi, alam mo pastor, marami kami natutunan sa inyo. Kapag kami nakikinig sa iyo, kami nakipag-usap sa iyo, ang hindi nila alam,
Lahat ng natutunan ko lang yan sa lahat ng tao na nakasama ko. Why? Because we need each other. Matututo ka lang. Hindi tayo lalago bilang isang manampalataya kapag hindi tayo aktibo na bahagi na miyembro ng ating church. Kaya mga kapatid, halik kayo, tingnan natin ang aklat ng mga awit na to at ating titingnan ang mga itinuturo niya patungkol sa church at sa ating paglalakbay sa mundong ito. Ito yung isang bagay. Kaya nga po, sabi ko po, this is the high priority of going to church. The high priority of going to church. Ang mataas na mahalaga, pangunahin, importante ng pagdako at pagpunta sa loob ng iglesia ng church. Una, the purpose for going. Ano yung priority ng ating pagdalo? Bakit kailangan kong pumunta sa church? Because of the purpose ng pagtungo mo. Ano ang layunin mo sa pagpunta mo? Ang sabi ng 122, verse 3 and 4 ay ito. Itong Jerusalem ay napakaganda. Matatag at maayos na lungsod siya. Dito umaahon ang lahat ng angkan, lipi ni Israel upang manambahan. Ang hangad, si Yahweh ay pasalamatan, pagkat ito'y utos na dapat gampanan. Mga kapatid, ito pong, kaya po ang tawag nito is Psalm of Ascent. Kasi, paakyat. Ang every year, sila po ay nag-iipon-ipon sila para po makinig. Meron silang layunin sa pagtungo po ito. Kaya po naglalakbay sila. Kahit saan man sila naroon, na iba-iba't ibang bansa, yearly, 3 times a year, umaakyat sila sa Jerusalem. Naglalakbay sila gaano mang kalayo. Kaya nga po si David ang nagsulat ng 122, hindi siya kasama dito. Nasa ibang lugar siya, binalitaan lang siya. Nang sabi, halika na, saan ka man naruroon, punta ka na tayo sa bahay ni Yahweh. Mga kapatid, napakahalaga pala nun. Yung ating mga kapatid, kaibigan, mga kasama sa church na hindi na dumadalo, it is just a chat or a text away. Halika na, let's go to church. Sometimes it refreshes their soul. Wag nating gayahin yung damdamin ng marami na dating kasama sa simbahan, pag hindi na uma-attend, hindi mo na bate. Ano? Na pag nasa church, ay, sister, brother, pag kayo na, nagkaharap na kayo nasa daan, buti na lang may mask. No? Yung mask mo sa ilong lang, nandito na, saan di ako makita? Wag! Kailangan ka nila. Kasi, they need to go to church. They need a church. Because there is a purpose in going to church. Ano yung purpose? Una, to hear God's word. Ang unang layunin ng pagtungo sa simbahan ay ang makapakinig ng salita ng Diyos. Naalala ko yung sinabi ni Pastor Vic kahapon, nung nasa biyahe kami, punta kami nag-ocular visit kami ng place ng wedding ceremony ni Shem tsaka ni Angel. Sabi ni Pastor, Reb, parang si Shem mukhang hindi to susunod sa yapak natin. Sabi mo ni Shem, magpapakasal muna ako. Parang may pinupunto rin. Pero alam niyo po, sabi ni Pastor, anong silbi ng mga Bible sa bahay? Alam niyo po, habang kinukwento ni Pastor Vic yan, it flashed back in my mind. So, I have my box of books, Bible sa bahay,
isang kwarto namin doon na di naman kalakihan pero puno ng libro, puno ng babasahin patungkol sa ano. Sabi nga ng anak kong babae, Daddy, ba't di mo ibenta yan? Ang sabi ko sa kanya, nak, wag. Kasi later on, kayamanan nyo yan. Ay, oo, kayamanan. Kasi si kuya ang magbebenta niyan online. Pero alam niyo po, mga kapatid, those things, those holy things na merong kinalaman, things about God, thoughts about God, hindi siya masasayang. Kasi, sabi ko nga, lagi, hindi responsibilidad ng mga magulang ang magkaroon ng maka-Diyos na anak. To have a godly children is not a parent's responsibility. A parent's responsibility is to have a godly parents. Ang responsibilidad ng mga magulang ay maging maka-Diyos na mga magulang. If you want to produce a godly children, be a godly parent. At ito yung bagay, una po, yung hearing of God's Word. At ito yung layunin kung bakit tayo pumupunta ng church, una, para makinig ng salita ng Diyos. At ito ang kanya pong ipinapakita. Tingnan niyo po ang sabi ng verse 4. Umaahon ang lahat ng angkan, lipi ni Israel, upang manambahan. So, ibig sabihin po ng umaahon, talagang pataas. Bakit po? Meron kasi silang tradisyon na pinapakita. Tingnan niyo po ang aklat ng Deuteronomy chapter 16, verse 16 and 17. Bawat taon, dapat makita ang bawat lalaki sa tatlong pistang ito. Ang pista ng tinapay na walang pampaalsa o yung Passover, ang pista ng pag-aani, yung Feast of the Weeks, at ang pista ng pagtatayo ng kubol, the Feast of the Tabernacle. Pupunta ang bawat isa sa kanila sa presensya ng Panginoon na inyong Diyos sa lugar na pinili niya. At nararapat na magdala sila ng handog sa Panginoon ayon sa pagpapalang ibinigay sa kanila ng Panginoon na inyong Diyos. Mga kapatid, ang mga Israelita, saan man sila naroon ang bayan ng Panginoon? Every year, 3 times, naglalakad sila. At alam niyo po, hindi madali. May mga kaaway, may mga mabagis na hayop, ang panahon, kalaban nila yan. At ito yung mabigat. Masakit sa kanilang bulsa yan. Kasi panahon niya nakalang tag-anihan. At pinagdadala sila ng Panginoon sa kanilang pagpunta sa lugar na pinili ng Panginoon sa kanila para doon siya sambahin. Mga kapatid, it is very, very relevant sa atin ngayon. Pero alam niyo po, sa kanila, hindi pabigat ang pagpunta sa presensya ng Lord. Kaya ang sabi niya po, ako ay nagalak nang ako ay sinabihan na pumunta tayo sa bahay ni Yahweh. Going to church is not a burden, it is a delight. Kasiyahan po nila yon. At ito ang bagay na ipinapakita ng Panginoon sa kanila. The Feast of Passover, the Feast of Weeks, and the Feast of the Tabernacle. Mga kapatid, ang mga Hudyo, naglalakbay sila sa lugar ng pagsamba dahil ginagawa nila ito para i-honor ang salita ng Panginoon. Naalala niyo po, dahil hangad ni Yahweh na siya'y pasalamatan dahil ito ang utos sa kanila. Ang bayan ng Panginoon, they go to church to honor the Word of God. Dapat tayo rin. Bigyan natin ng mataas na pagpaparangal ang salita ng Panginoon. Pangalawa, hindi lang yan, kundi to receive direction from God's Word.
Ang pagpunta mo sa church, ang pakikinig mo rito, hindi lang ito pagpaparangal sa kanyang salita, kundi pagtanggap ng kanyang gabay mula sa kanyang salita. Tingnan niyo po ang nakalagay sa awit 122 verse 5. Doon din naroon ang mga hukuman at trono ng haring hahatol sa tanan. Sa Jerusalem, nandoon po ang mga hukuman. Ano ang gamit ng hukuman? Sa Jerusalem po ay pinapakita nila, nandun ang religious and political center ng Israel. At ito ang gamit po. Ang mga hari sa Jerusalem ay may mga trono sila. At doon po ay maraming mga hatol. Sila ang nagbibigay ng hatol sa mga tao. The word judgment dito is not negative, kundi this verse make a decision. Ang mga hari na tagahatol sa Jerusalem na kalapong kapanahunan, ito ang nagbibigay sa kanila o tumutulong sa kanila ng kanilang mga decision making. Ang mga hukom ang gumagawa ng mga hatol sa bawat korte na kanila pong pupuntahan. Na kailangan po nila everyday to make decisions. Kaya mga kapatid, tayo, saan tayo kumukuha ng ating mga karunungan para maging tama at matuwid ang ating mga desisyon sa ating pong buhay? It is from the Word of God. Kahit ang hari ng Israel ay wala siyang kakayahang gumawa ng mga desisyon sa kanyang sarili. Bagkus, he was hand down judgment in accordance with God's word. Even the king of Jerusalem, even the king of Israel, iyon ang isang bagay natin pong dapat makita. Kaya mga kapatid, yan yung mga benepisyo ng pagpupunta sa church. To hear God's word. For what? To honor and to receive direction sa atin pong Panginoon. Kaya alam niyo po, sa atin pong Bible, doon tayo nakakakuha. Sa atin pong pagtitipon, ito yung mga benepisyo sa mga awitan natin. May problema ka? Mabigat ang problema mong kinakaharap mong problema? Marinig mo yung kantang, walang imposible sa ating Diyos. Kayang-kaya niyang gawin lahat. It reminds us, no? It's open our hearts. Alam niyo po ba, na kaya niyang basagin ang mga pagdududa mo, dahil alam natin na sa Panginoon ay walang imposible. Sa ating mga awit, sa ating mga prayers, sa mga pangangarat, mga pagtuturo. Kaya mga kapatid, meron pong nakalagay, sabi ng Colossians chapter 3, verse 16. Ang salita ni Kristo, hayaan niyong lubusang manatili sa inyong puso. Alam niyo po, nakakahiya sabihin. Kapag ang pagpunta mo sa simbahan every Sunday is not to honor and not to receive direction from God's word. That's the purpose, to hear God's word. And the second purpose is to herald God's praises. Ano yung word na herald? To make announcements ng mga papuri sa Panginoon. Pagpunta mo ng church, mga kapatid, tahimik ka muna. Yung kwento mo sa ating katabi, yung kwento mo sa iba, wag muna. Kasi magpupuri muna tayo sa Panginoon. Kasi the main purpose ng pagpunta sa loob ng iglesia, sa church pag Sunday, ay para ipahayag ang mga papuri sa ating Panginoon. Tingnan niyo po ang verse 3. Itong Jerusalem ay napakaganda.
matatag at maayos na lungsod siya. Ang hangad si Yahweh ay pasalamatan pagkat ito'y utos na dapat gampanan. Mga kapatid, ito yung bagay na gustong ipakita ng Panginoon sa atin. Na ang atin pong pagsamba sa Panginoon, ito pong Jerusalem na to, ay nagiging matatag at maging matibay siya sa pamagitan po ng ating pagsamba sa Panginoon. The reason why we're here, ang pinakalayunin ng ating pagdalo po rito ay para ang Panginoon ay atin pong pasalamatan. Walang iba tayo na dapat gawin. Parangalan ng Panginoon by hearing God's Word and by honoring God sa pamagitan po ng mga awitin at papasasalamat natin sa Kanya. Ito yung bagay na gustong ipakita ng Lord sa atin ngayon. Kaya alam niyo po, pag hindi ito ang reason mo, nakakahiya. Kaya sabi ko nga, Lord, dapat talaga maintindihan ng bawat manampalataya how important going to church is. Bilang isang manampalataya, ito ang ating buhay na kasalalay, lalo sa panahon ngayon. Pangalawa, the high priority of going to church. Una, the purpose of going to church, for going to church. Second, the people who gather there. Sabi ng verse 1, ako'y nagalak, sabihin nila, pumunta na tayo sa bahay ni Yahweh. Sama-sama kami matapos sapitin ang pintuang lungsod nitong Jerusalem. Mga kapatid, when you ask people na wala sa simbahan, bakit hindi ka na nag-church? Alam mo, ang nakakalungkot, very unfortunate to hear them. Is very disappointing din. Kasi si sister, kasi si brother. Pero kung atin pong titingnan, the high priority, no, ang dahilan ng iba na ayaw na sa simbahan ay ang kapwa nila manampalataya. Mabuti pa dito sa bahay na lang ako, yung mga katabi ko na lang ang mga kaibigan ko. Alam niyo po, nakakalungkot. Hindi mo nila sabihin, pero very disappointing. Bakit? Kasi hindi niya naiintindihan ang kalagahan ng church. Kaya isa po sa pinakamataas na priority sa pagpunta sa church, una, the purpose, to hear and herald God's praises. Pangalawa po, the people who gather in the church. Isa pa lang priority, itong mga tao, tayo, na nagtitipon sa loob ng church. Bakit? Sabi ng verse 1, be united to people in fellowship. Dapat po, tayo ay united sa kanila. Dapat tayo po ay nakikipag-isa sa kanila. Sabi po, ako ay nagalak nang sabihin nila. Si Haring David, hindi kasama, pero nang inimbitahan siya, natuwa siya. Marami tayong mga pagkakaiba. May mga hindi tayo pagkapare-pareho ng pananaw, ng damdamin. Hindi tayo komportable ng ating katabi na gusto ko payat, gusto ko taba. We are different. Pero alam niyo po kapatid, ang sabi ng Bible, we are be united to the people in the fellowship. Bakit po? Ano ang meron sa kanila? Tingnan niyo po ang verse 3. Sabi po sa verse 3, in verse 11, in 122 verse 3, sa salin po ng English version, Jerusalem is built like a city that is closely compacted together. Sa English version. Ang Jerusalem ay isang bayan na napakaganda, matatag at maayos na siya.
Hindi po rito pinag-uusapan ang architectural design ng Jerusalem. Hindi dito sinasabihan na matatag na hindi mababagsak ang mga tori. It talks about people. Yung napakaganda, napakatatag at napakaayos, ang tinutukoy po dito is people. Itong mga tao, kapag nagtipon-tipon sila sa araw ng pista, para ipagdiwang ang presensya ng Panginoon, sambahin ang Panginoon, pakinggan ang kanyang salita, meron silang great excitement sa bawat tao na pumupunta at nakakapiling nila. Mga kapatid, tandaan niyo po, ang church is not a building. Ang church, hindi itong struktura na meron tayo. It's the people, ang tao. Yang katabi mo, yan nasa likod mo, yan nasa harapan mo. Yan ang church. At isa sa mga benepisyo na atin pong makukuha kapag tayo po ay nagtitipon-tipon weekly was enjoying the closeness of Christian fellowship. Tingnan niyo po mga kapatid, kapag meron ka malaking problema, sino ang una mong naalala? Yung taga-church. You will not easily trusting people that is not belong to the church. Ito yung bagay natin dapat pong makita. Tingnan niyo po ang sabi ng awit 133 verse 1. Napakaligaya at kahanga-hanga sa ating pagmasid ang nagkakaisa't laging sama-sama na magkakapatid. Mga kapatid, ito ay nagpapakita sa atin na ang verse na to ay nagtuturo sa atin ng closeness. There is witness in Christian fellowship na hindi natin mararanasan, hindi natin mararamdaman kaysa iba. Kaya ang unang benepisyo na makukuha mo when you come to church and to the people gather in the church is the closeness, to enjoy the closeness of Christian fellowship. Kung Kristiyano ka at ang mga kasama mo lagi, hindi manampalataya, tinitiyak ko sa iyo, mga isang linggo, ayaw mo na sa church. Alam niyo po, ang mga Hudyo, nakita nila na merong panahon na magsasama-sama sila in common ground, mga pista, for a common purpose, to worship the Lord. Kaya alam niyo po, yung mga hindi pagkakaunawaan, yung mga hindi pagkakaintindihan, ang family disputes and disagreements, i-put aside para makapagsamba tayo sa Panginoon ng sama-sama. Alam niyo po, mayroong mag-asawa, nagtalo lang, ayaw na mag-church, mauna ka na. No? Bahala ka na, dito na nga ako. Church ka, ang sayo. Alam niyo po, marami tayong matutunan sa mga unang taong sumasamba. At kung akin pong titingnan ang mga tao sa loob ng simbahan ngayon, nare-realize ko na ang laki ng pinagkaiba. Tayo ay galing sa iba't ibang pamilya. Tayo ay galing sa iba't ibang point of view at mga pananaw. Tayo ay galing sa iba-ibang mga backgrounds. At ang hindi maganda, may kanya-kanya tayong paniniwala. Pero alam niyo po mga kapatid, subalit inuutusan tayo ng Panginoon na magtipon ng sama-sama at sambahin natin ang Diyos ng iisa. Ito ang sabi ng Hebreo chapter 10 verse 25. Huwag nating kaliligtaan ang pagdalo sa ating mga pagtitipon.
gaya na nakasanayan ng iba. Sa halip, palakasin natin ang loob ng isa't isa, lalo na ngayon nakikita nating malapit na ang araw ng Panginoon. Huwag daw natin kaliligtaan ang pagdalo sa mga pagtitipon, kasi ito ay napakahalaga para po sa atin, mga kapatid. Pero alam niyo po, hindi madali yan. Sinong sabi madali? Hindi madali. Meron tayo mga bagay na dapat gawin. Kung gusto nating gawin ang mga bagay na to, merong mga characteristics na dapat tayong maging totoo sa ating kalagitnaan. Una, if we're going to do this, there are characteristics that must be true. Una po, mga kapatid, be united to people in fellowship. First, we must practice love. Dapat nating gawin, sanayin ang pag-ibig sa isa't isa. Sabi ng Mateo chapter 22, 37 and 39, ibigin mo ang iyong kapwa gaya ng pag-ibig mo sa iyong sarili. Hindi natin mailalapit ang ating sarili sa mga tao through fellowship kapag hindi mo naibig ang ibang tao kagaya ng pag-ibig mo sa iyong sarili. Meron kaming, I never mentioned the name. Pero kapitbahay namin to. Talaga namang lahat ng tao ay kaaway siya. Because of a high profile, masyadong nag-work sa government, asawa ng judge before. So, sa lugar namin before, she was one of the well-known family. Lahat kaaway. Kasi lahat ng di niya magustuhan, ididemanda ka. And come to the point po na napansin ko, parang wala na sa kanyang kumakampi. Sasakyan niya, personal car niya, tapunan ng basura. Sa taas, mga diapers. Every night yan, tinatapon. Sabi ko nga sa kanya, wala akong taong nakitang matino na pag nakakita ng sasakyan yan, ups, mahalaga yan, may value. Iniingatan yan, hindi yan dapat sirain. Ganun ang taong matino. So, ang ginawa niya, to make na walang problema, inilipat ng garahe. Nung lipat ng garahe, sinundan uli. Tinanggal ang wiper. So, Pastor, yung wiper ko tinanggal. The next morning, lipat niya uli. Nung ilipat niya na, sinaksak yung kanyang gulong. At ang last na ginawa, binaklas na yung, anong tawag dun sa side mirror? At alam niyo po mga kapatid, nilapitan niya na ako. At ang sabi ko sa kanya, anong gagawin ko, Pastor? Alam niyo po mga kapatid, kwento ng kabila against her, kwento naman niya against them. Ang ginawa ko po is to protect them both. How to love? Paano mo iibigin ang iyong kapwa gaya ng pag-ibig mo yung sarili? If you are protecting yourself, protect others. At alam niyo po mga kapatid, ito yung bagay na unti-unting nagmi-meet. Nagme-mend ng kanilang mga alitan sa isa't isa. At ito yung dapat makita in being united in the fellowship. First, we must practice love toward other people. Pangalawa, we must demonstrate forgiveness. Ang pag-ibig, sinasanay, ginagawa. Ang forgiveness,
dinidemonstrate. Sabi po ng verse 32 ng Ephesians chapter 4, maging mabait kayo, maawain, magpatawad kayo sa isa't isa. Demonstrate forgiveness. Yung salitang mabait, sa Tagalog niya, sa English is kind, no? Mahirap yan, pero hindi ko makakalimutan ito laging aking illustrations. Paano ba maging mabait? Si Ate Nitz de la Cruz, sa Caloocan po, minsan ako nang dumalaw sa bahay nila, meron silang asong malaki na nasa may daanan nila. Nakahiga. Sabi ko, Pastor, pasok! Pasok, Pastor! Nakatayo lang ako. Pastor, pasok po kayo! May aso, mabait yan. Yan, laking aso. Di, Pastor, mabait po yan, Pastor. Pasok lang kayo. So, nasa may doormat, ang ginawa ko po, dinaanan ko lang. Pag upo ko, doon ko na-realize, mabait nga. Doon ko po nakuha ang ibig sabihin ng salitang mabait. Ang salitang mabait, merong kakayahang manakit, pero di niya ginagamit. Ang ibig sabihin niyan, you are demonstrating forgiveness. Meron siyang pangkagat, dahil mabait siya, di kanya kinagat. Ito yung bagay. In the fellowship, if we want to be being one or united in the fellowship that we have, dapat po, we must demonstrate forgiveness. Third, we must offer restoration. Sabi ng Galatia chapter 6 verse 1 and 2. Kayong mga kapatid, kung may isa sa inyo na mahulog sa pagkakasala, kayong pinapatnubayan ng Espiritu ang magtuwid sa Kanya. Yung word na restoration, ang ibig sabihin dito, discipleship. We must go from shoulder to shoulder with our brothers. Dapat sanggang balikat kayo. Hindi mo hinahayaan na ang balikat ng isang kapatid mo ay malaglag. You restore him. Offer restoration. Share your hands. Share your shoulder. Lift him up. Alam niyo po, pag merong ganyan sa atin, you are one in the fellowship. At ang panghuli, we must live in tolerance. Sabi ng Pilipos 2 verse 4, pag malasakitan ninyo ang kapakanan ng iba, hindi lamang sa inyong sarili. Yung word na tolerance? Kung ikaw malakas, unawain mo ang mahina. Kung ikaw kumakain ng karne, huwag mong hamakin ang kumakain ng gulay. Yan ang sabi ng Romans chapter 15. Ang ibig sabihin diyan, tolerance. Minsan, extend your grace to people na pwede mo nang extend. Pag malasakitan mo ang kanilang kapakanan, hindi lamang ang sa iyong sarili. Mga kapatid, ito yung pinakamahirap. Kaya alam niyo po, sa atin pong fellowship, sa atin pong church, in going to church, napakahalaga ng purpose, napakahalaga ng people who gather in the church. Kaya yung mga tao sa loob ng iglesia, be united in fellowship. Maging kaisa kanila sa pagsasamahan. At ang pangalawa, be united to people by family. Ang sabi po ng verse 2, sama-sama kami matapos sapitin ang pintuang lungsod nitong Jerusalem. Ito yung nais ng church, ng Panginoon sa atin, na kapag nagsama-sama po sila, mga kapatid, they are one in accord, one in heart, one in purpose, and that is family-based.
Yan ho ang family. Sabi nga po nila, Pastor, bakit po ganito ang, alam niya po, sabi ko sa kanila, naiingit ako sa mga pastor, na mga kaibigan ko, mga kakilala ko, na nasa loob ng bahay nila, ng simbahan nila. Pag may mga problema, mga kapatiran nila, mind their own. Sinabihan po ako ng isa, alam mo, madali kang mamatay. Kasi lahat, pinapasok mo, pati sa pulis, nandun ka. Sa kaso na may kaso, nakikipagkaso ka. Nalala niyo po yung meron tayong kapatid na sinaktan ng asawang lalaki? Alam mo naman na babae yan, saktan mo. Yung aking, di ko alam kung tama, mukhang hindi rin tama. Sabi ko, bakit sa kanya mo ginagawa yan? Dahil ayaw lumaban? Sa akin mo gawin. Nung makita ko yung kamay, ang mga daliri, ang lalaki. Buti na lang, hindi lumaban. Pero ano po mga kapatid, why? Bakit merong ganon? Kasi that's a family. Lahat sa loob ng ating church, you are part of the family. Sabi ng verse 4, dito umaahon ang lahat ng angkan, lipi ni Israel. So in gathering together, we are being united not just in fellowship, but by family. But by family. Ito yung bagay natin kung dapat makita natin. Kaya po, alam niyo po ang church, tayo, iba-iba tayo. Hindi tayo same. Kasi merong kasabihan, cults want everybody to be the same. Ay yung mga kulto, gusto nila ang mga member nila, pari-pariyo mag-isip. Kaliwa ang lakad, kaliwa lahat dapat. Pero the church implies that everybody will be different. Why? Because God grant us different giftedness. Yun ang uniqueness ng church. Nang bawat kaloob na iba-iba, nakikita at lumalabas. Kung iisa lang ang pagkain natin, gusto niyo yun? Kung iisa lang ang, no. God is a varieties of gifts. At ito ang gustong ipakita ng Panginoon sa atin. Pangatlo at panghuli, the high priority of going to church. Una, the purpose for going to church. Second, the person that gather in the church. And third, the person who glorify in the church. Sabi ng verse 4, dito umaahon ang lahat ng angkan, lipi ni Israel upang manambahan. Ang hangad si Yahweh ay pasalamatan, pagkat ito'y utos na dapat gampanan. Mga kapatid, sa church, in our fellowship, in our gathering, there is only one person to be glorified. Ang salitang Panginoon, sa Salmo 122, 6 times na binanggit. At ito ay nagpapakita ng ibig sabihin ng Yahweh dyan is a covenant God, keeping God. Sa yung Diyos na kapag nangako, pinanghahawakan niya, tinutupad niya. Kaya po sa atin pong pagtitipon, ang atin pong high priority sa ating pagdalo sa loob ng atin pong simbahan, ng ating panambahan, it is the Lord who establishes peace and prosperity in the land. Tingnan niyo po, in verse 6 and 7, ang kapayapaan itong Israel, sikaping kay Yahweh ito'y idalangin. Ang nangagmamahal sa iyo ay pagpapalain. Pumayapa nawa ang banal na bayan at ang palasyo ay maging tiwasay. Mga kapatid, itong Diyos, itong Panginoon na atin pong pinararangalan sa loob ng atin pong pagtitipon, ito yung Diyos na nagtatatag ng kapayapaan at kaginhawaan in the land. Kagaya ngayon ng Israel, di ba?
May gera sila. May sigalot. It is God. Why? Because He is a covenant-keeping God. At ito ang nais ipakita ng Panginoon sa atin. Pangalawa, it is the Lord who establishes peace and prosperity in our family. Kapag tayo po ay pumupunta sa atin pong iglesia, every Sunday, every week, yung peace, kapayapaan, at prosperity, ang kasaganaan, itatatag ng Panginoon sa ating lugar, sa ating pamilya. Tingnan po ang verse 8, alang-alang sa kasama at pamilya ko. O Jerusalem, ang sabi ko sa iyo ay ito, ang kapayapaan ay laging sumaiyo. Mga kapatid, hindi papayagan ng Lord that those people who are faithfully going to church will not be blessed ang kanyang pamilya. Hindi papayagan ng Panginoon. Kaya sabi ko nga po, kayong mga anak ng inyong mga magulang ay tapat sa gawain ng Panginoon. You are blessed. Dapat makita nyo. Makita natin na ang buhay nyo before na magsimulang maglingkod ang inyong mga magulang, walang-wala yan. Testimony ni Pastor Vic, testimony ni Brother Rolly, ni Ninang Tess, ni Brother Lucio, nila Pastor Noel. Hindi madali ang buhay before. But because God establishes peace and prosperity in the family, kasi every time we come to the church, we glorify God, who is the person to be glorified in the church. At ito yung bagay na gustong ipakita ng Panginoon sa atin. At ang pangalawa, the person who glorify in the church, it's the Lord who establishes peace and prosperity in the church. So hindi lamang po ang kapayapaan, hindi lamang po ang kasaganaan, ang manatili sa ating pong komunidad, hindi lamang sa ating pamilya, kundi sa loob ng ating church. Tingnan niyo po ang sabi ng verse na 8 and 9. Dahilan sa bahay ni Yahweh, ating Diyos, ang aking dalangin, umunad kang lubos. Mga kapatid, it is not a joke. It is not a simple joke. When you started to make going to church one of your high priority in life, God's graces will be upon us. Alam niyo po, lalo ngayon, hindi na tayo secure. Lalo ngayon, hindi natin kayang ingatan ang ating mga sarili. Ang sakit, madalas nang kumakalat. Ang unemployment, madalas na. Pero alam niyo po, going to church is one way, method of the Lord to allow us to experience the blessing of His graces. Kaya mga kapatid, the high priority of going to church. Una, the purpose for going to church. Pangalawa, the people who gather in the church. At ang pangatlo, the person who glorify in the church. Nais ko po kayong hamunin sa mga katagapong ito. If you love God, kung mahal mo ang Panginoon, mamahalin mo ang kanyang mga tao. At kung mahal mo ang mga tao ng Diyos, mamahalin mo ang ating mga pagtitipon. With God's people to worship God. Mahalin mo ang ating pagtitipon sa lugar na ito. Huwag mong kakalimutan, we need each other for our spiritual journey. Isang pribilehiyo na bawat linggo ay nagtitipon-tipon ang mga anak ng Diyos to set all our differences aside. Itabi natin ang mga hindi natin pagkakaunawaan at sambahin natin ang Panginoon, ang dakilang Diyos at ang ating tagapagligtas na walang iba
kundi ang ating Pangso-Kristo. Mga kapatid, ang sabi ng verse 9, for the sake of the house of the Lord our God, I will seek your prosperity. Walang kasing sarap, walang kasing tatag ang mapatungtong ka sa presensya ng ating pong Panginoon. Tayo pong lahat ay tumayo. Let's come to God in worship and in prayer. Thank you, Lord. Hallelujah. Habang ang mga ulo'y nakayuko, ang mga matay nakapikit, kaibigan, marahil it feels you bored ang pagdalo sa gawain ng Panginoon. Isang bagay ang gusto kong ipaunawa sa iyo. Na pwede kang umani, you can reap all the benefits in giving a high importance to the church. At ito ang nais ng Panginoon na iparana sa iyo. Ito ang nais ng Panginoon na ipadama sa ating lahat ang biyaya ng pagpapahalaga ng kanyang gawain. Kaibigan, ang buhay ay isang paglalakbay na puno ng hamon, puno ng banta, puno ng pag-aalala. Kaya ang pagtitiwala ay napakahalaga na ibigay mo ito sa Panginoon. Coming to church, ang pagdalo, ang pagdako sa lugar ng pagsamba sa Panginoon para pakinggan ang kanyang salita, pakinggan ang kanyang mga direksyon, para makiisa sa mga taong pinili ng Panginoon, at higit sa lahat, para sambahin at parangalan ang Diyos sa ating kalagitnaan. Kaibigan, isa ito sa mga lugar na pinili ng Panginoon sa ating lahat para sama-sama nating parangalan ang kanyang pangalan. Sama-sama nating pakinggan ang kanyang mga pagtuturo at pag-aaral. Upang ang buhay mo ay maging maganda. Upang ang buhay mo ay maging matatag. Upang ang kinabukasan mo ay tunay na maging maayos siya. Hindi nagkataon lang na ang awit 122 ay nagpasimula sa kasiyahan sa pagpunta sa bahay ng Diyos. At ito ay nagtapos na maranasan ang kasaganaan, ang pag-iingat at ang pagpapala mismong sa bahay ng Diyos. Give the Lord God's people gathering a high priority in your life. Bigyan mo ng panahon ang pagtitipon tulad nito. At ang Diyos ang magtuturo, ang Diyos ang mag-iingat, ang Diyos ang magpapala sa iyo. Let us worship Him. Thank you, Lord. Together, may your Spirit works within us. Yes, Lord. As we gather, may we glorify your name. Oh, Knowing
our hearts begins to worship. We'll be blessed because we came. We'll be blessed because we came. Mga kapatid, sabi natin sa Panginoon as we gather. As we gather, may your spirit works within us. Salamat, Panginoon. As we gather, may we glorify your name. Knowing well that as our hearts begins to worship, we'll be blessed because we came. Thank you, Lord. We'll be blessed because we came. The steadfast love of the Lord never ceases. Panginoon, ipadama niyo sa His amin mercies ang biyaya ng iyong kagalingan, comes to an end. ang biyaya ng iyong kalakasan. They are new every morning. New Iparanas niyo sa amin ang biyaya ng iyong kapangyarihan. Great is thy faithfulness, O Lord. Great is thy faithfulness. As we gather, may your spirit works within us. Yes, we agree, Lord. As we acknowledge gather, may we glorify presence. your name. Knowing well that as our hearts begins to worship, we'll be blessed because we came. We'll be blessed because we came. The steadfast love of the Lord never ceases. His mercies never comes to an end. They are new every morning. Yes. New every morning. Great is thy faithfulness, O Lord. Great is thy faithfulness, O Lord. Great is thy faithfulness. Saan man dalawa o tatlo na nagkakatipon, alang-alang sa kanyang pangalan, ang Diyos ay nasa ating kalagitnaan. Dakilang Diyos, we recognize and acknowledge your presence sa aming kalagitnaan. Ipinagpapasalamat namin ang katotohanan na ikaw ay kasama namin. Ipinagpapasalamat namin ang katotohanan na sa tuwing aming pagtitipon upang ikaw ay parangalan, upang kami makipag-fellowship, pakinggan ang iyong salita, ipahayag ang iyong kadakilaan. Ang biyaya mo'y sapat. Ang pag-iingat mo sa amin ay para sa lahat. At higit sa lahat, hindi ka nagkukulang sa mga bagay na kailangan namin. Panginoon, dalangin ko po sa mga anak mo nandito ngayon. Tulungan mo kami, bawat isa sa amin, baguhin namin ang aming pananaw sa aming pagdako palagi sa iyong gawain. Tulungan mo kami na huwag naming kalimutan ang layunin ng aming pagpunta every Sunday.
Huwag naming kalimutan ang mga taong nakakapiling at nakakasama namin sa panambahan sa lugar na ito. At higit sa lahat, huwag namin kayong makalimutang parangalan. Dahil sa aming kalagitnaan, kayo ang dahilan. Kayo ang aming sandigan. Kayo ang aming kailangan sa buhay na hindi na namin maintindihan dahil sa puno ng kalituhan at kaguluhan. Dakilang Diyos, ang pagpapala mo, ang karunungan mo ay sumama sa amin pong kalagitnaan. Ito ang aming dalangin. And all God people says, Amen.